Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 671 hanggang 675. Kabanata 671. Nang si Warnia, Jovia at Changqi ay bumuntong hininga, tungkol sa mga gawain ni Wu Qi. Ang matanda ni Charlie na nagsuot ng suit, ang biyenan na si Jacob, ay masayang lumabas ng bahay, at sumakay ng taxi papunta sa Classic Mansion. Dahil magkakaroon siya ng kaunting alak sa gabi, iniwan ni Jacob ang kotse na BMW sa bahay, at ibinigay ang susi ng kotse kay Charlie, para makapagmaneho si Charlie sa Classic Mansion para sunduin siya. Walang ibang libangan si Jacob, nitong mga nakaraang panahon. Mahilig lang siyang mag-aral ng mga antique, cultural relics, calligraphy at painting, kaya sumali siya sa calligraphy and painting na samahan. Ang hapunan na ito, ay upang makakuha din ng upuan, bilang isang tumatayong direktor ng asosasyon. Upang ipakita ang kanyang paggalang, sa mga pinuno ng asosasyon, sinadya niyang kinuha ang 20,000 na inilipat ni Charlie sa kanya, at nagtakda ng isang bronze box sa Classic Mansion. Bagamat ito ang pinakamasamang kahon sa Classic Mansion, mas malakas ito kaysa karamihang mga restaurant. Pagdating ni Jacob sa Classic Mansion, papunta na si Mr. Orville. Hindi kilala ng waiter si Jacob, kaya diretso niyang dinala si Jacob sa bronze box na nakalaan sa kanya. Nang makitang hindi pa dumarating ang iba, hindi naiinip si Jacob, at umupo na lang sa kanyang umupuan, at matiyag ang naghintay sa pagdating ng lahat. Ilang minuto ang lumipas, itinulak ang pinto ng kahon, at isang medyo may edad na lalaki ang pumasok. Matapos makita si Jacob, lumakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngumiti at sinabing, "Kuya Wilson, maaga ka talaga dumating, kailan ka pa dumating?" Nagmamadaling sinabi ni Jacob, "Brother Zuan, kanina pa ako nandito." Ngayon, ang chairman at ang mga executive director, ay ikinararangal na lumahok sa hapunan na ito. Ako ay talagang pinarangalan at nasa sabik, kaya sumugod ako ng maaga at hinintay ang iyong pagsakay. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pumunta rito, ay nagngangalang Zuan, isang nakatayong direktor ng samahan ng calligraphy at painting. Siya at si Jacob, ay nagkaroon ng medyo magandang relasyon sa panahon ng kapayapaan. Pareho silang mahilig maghagis ng ilang antigo na kaligrapya at pagpipinta, kaya madalas silang nakatagpo ng mga bagay na magkasama sa Antique Street, at nagkaroon sila ng maraming pagkakaibigan. Nang mabalitaan niyang gusto ni Jacob, na makipagkumpetensya para sa posisyon ng executive director, siya ang unang tumayo at umalalay kay Jacob. Bukod dito, nag-host si Jacob ng isang piging para sa mga pinuno ng asosasyon ngayon. Ang dahilan kung bakit sila pumayag na pumunta, ay dahil sa mukha ni Zuan. Nang makitang magalang si Jacob, tumawa si Zuan at sinabing, "Brother Wilson, mayroon kang puso." Si Jacob ay nagmamadaling gumawa ng pakiusap at sinabing, "Brother Zuan, pakiusap maupo ka." Hindi nagmamadaling umupo si Zuan. Nang makitang hindi pa dumating ang iba, paalala niya sa kanya sa mahinang boses, "Brother Wilson, umupo ka sa nakatayong upuan ng direktor na ito." Ako ay natural na walang pagtutol, ngunit ang ibang mga tao sa asosasyon, hindi maaring kapareho ng opinyon ko. Nang marinig ito ni Jacob, medyo nag-alala siya, at mabilis na nagtanong, "Brother Zuan, maaari mong sabihin sa akin ang mga detalye?" Napabuntong hininga si Zuan at sinabi, "Ang posisyon ng executive director, ay madalas na hindi nakuha, at ito ay mas maautoridad kung magsalita, kaya lagi itong taong grasa. Ang ating executive director, ay lumalabas upang lumahok sa isang programa ng Antigo. Magbigay ng hitsura at bayad na 10,000, napakaraming tao ang nanunood sa posisyong ito.
Sa pagsasalita tungkol dito, muling sinabi ni Zuan. Kunin natin bilang halimbawa si Son Yukai. Sa panahon ng recent period, nabalitaan ko na kinakaya niya ang chairman, at ibang executive director, at binigyan niya sila ng mga regalo in private. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, siya ay magiging pinakamalaking kakumpetensya mo. Kabanata 672. Son Yukai, hindi napigilan ni Jacob ang pagkunot ng noo, at sinabing, isang lalaking nagsusunog ng maliit na pera at hindi alam ang kanyang apelyido. Tumango si Zuan at sinabing, kaya, hindi sapat na suportahan kita ng mag-isa. Dapat mong subukang makuha ang suporta ng iba pang executive director, at maging ang presidente, upang matalo mo si Son Yukai, at maging bagong executive director. Naiintindihan mo ba? Mabilis na tumango si Jacob at taimtim na sinabi, Kuya Zuan, talagang nakaka-inspire ang sinabi mo, maraming salamat. Bahagyang ngumiti si Zuan at sinabing, bakit napakagalang mo sa akin? Gaya ng sinabi niya, sinulya pa niya ang oras at sinabing, malapit nang dumating ang presidente at ang iba pa. Maghintay tayo sa pintuan ng kahon. Para mas sincere, paulit-ulit na tumango si Jacob, at hindi na nangahas na maupo muli sa kanyang upuan. Kasama si Zuan, lumakad siya sa pintuan ng kahon at tumayo, naghihintay sa paglitaw ng mga pinuno at director ng Calligraphy and Painting Association. Maya-maya, dumating na ang ibang miyembro ng Calligraphy and Painting Association. Isang masiglang matandang guro ang lumapit sa pintuan ng kahon, na napapaligiran ng mga tao sa paligid niya, na parang mga bituin na naka-arko sa ibabaw ng buwan. Nang makita ni Zuan ang matandang guro, agad siyang humakbang, ngumiti at sinabing, President. Nagmamadali ring sumunod si Jacob, at magalang na sinabi, Chairman Pei, nandito ka na. Bahagyang tumango si Pangulong Pei. At nagkunwaring nagrereklamo, Jacob, tingnan mo, bakit ka gumawa ng ganyang kalaking eksena? Hindi mo ba sinabi, binibigyang pansin natin, ang lahat sa isang simple na party, naghahanap ka ng isang restaurant ng random, at mag-order ng isang ordinaryong lokasyon na sakto lang ang lobby. Bakit kailangan mong mag-book ng box sa classic mansion na may pagmamalabis? Bagamat sinabi niya, sinisipa niya si Jacob na masyadong engrandi, pero magalang lang sa ibabaw, ngunit hindi niya naisip yun sa kanyang puso. Kung talagang inilagay ni Jacob ang lugar kung saan naghapunan ang mga bisita sa lobby ng ibang hotel, tiyak na tatalikod siya at aalis, at hinding-hindi siya makikipag-ugnayan sa kanya kinabukasan. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, lahat ng dumating ngayon ay isang pinuno, hindi ako maglakas loob na maging pabaya. Habang sinasabi niya ito, tumawa siya at sinabing, dahil nandito na ang lahat, maupo na tayo kaagad. Tumango rin si Chairman Pei at sinabing, okay, everyone, sit down. Sa sandaling ito, biglang bumuntong hininga ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na sumusunod kay Pangulong Pei at sinabing, Jacob, nasa classic mansion ka para sa isang hapunan, at nag-book ka lang ng bronze box na may pinakamasamang grado. Masyado kang walang galang sa presidente at iba pang executive director, tama ba? Nakita ni Jacob ang kabilang partido, ang kanyang mukha ay biglang nahirapang tingnan. At sinabing, Yukai, inimbitahan ko ang lahat sa hapunan, ngunit hindi kita inimbitahan. Ano ang ginagawa mo dito? Dinilaan ang iyong mukha, tsaka wala namang kinalaman sa iyo ang private room na kinuha ko. Hindi mo naman oras na gumawa ng mga iresponsableng pahayag dito? Ang taong nasa harap niya ay ang kanyang pinakamalaking katunggali, si Son Yukai, na nakikipagkumpetensya para sa posisyon ng executive director. Mapanghamak na sinabi ni Son Yukai, hindi mo masasabi yan. Ano ang kalagayan ni Pangulo Pei, at anong status ng mga executive director? Gaya ng sinabi niya, ngumiti si Son Yukai at sinabing, ano ang layunin ng iyong pag-imbita sa lahat sa dinner ngayon? Alam ng lahat, na ito ay para lang sa posisyon ng executive director. Gayunpaman, sa palagay mo ay nag-order ka ng bronze box. Maaari mo bang hayaan ang presidente at ang iba na sumusuporta sa iyo? Ito ay masyadong hindi sincero.
Halatang lokohin nito ang lahat, na parang hindi pa nila nakita ang mundo. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa lahat at sinabing may ngiti sa kanyang mukha. The mere bronze box ay talagang hindi karapat-dapat sa iyong pagkakakilanlan. Upang ipakita ang paggalang sa Pangulo at ang mga executive director, espesyal akong nag-book ng isang gintong kahon sa itaas. Bakit hindi na lang tayo lumipat sa pwesto ko? Kabanata 673. Nang marinig na si Son Yukay ay talagang nag-book ng isang gintong kahon sa itaas, lahat ng naruroon ay nabigla. Alam nila na sa buong Oris Hill, ang Classic Mansion ay isa sa mga nangungunang hotel. Maging ang ilang matalinong tao, sa matataas na klase ng Oris Hill, na nagtitiwala sa kanilang mga relasyon, at gumastos ng maraming pera. Halos hindi makapag-book ng isang gintong kahon. Sa mga taong naruroon, maging si Pangulong Kay, na may pinakamataas na katayuan, ay walang pagkakataon na makapasok sa ginintoang kahon para sa hapunan, at hindi pa nila nakita kung gaano karangya ang kahon. Ngayon, pasasayahin ni Son Yukay ang lahat ng mga tao na naruroon sa gintong kahon, upang may pagkakataon silang pumasok at makita. Ito ay talagang nakakagulat at kapana-panabik. Sa paghahambing, ang maliit na bronze box ni Jacob ay ganap na basura, na hindi makakarating sa mesa. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya ang lahat kay Jacob. Kapag tumingin sila kay Son Yukay, mayroon silang hindi maipaliwanag na pagpapahalaga. Medyo naantig si Pangulong Tae, ngunit pagkatapos ng lahat, pumayag siyang pumunta muna sa hapunan ni Jacob. Kaya hindi naging madali ang direktang pagdedesisyon, kaya kusa niyang hiniling sa lahat ang kanilang mga opinyon, at sinabi, "Mayroon kang isang magandang imbitasyon, ano ang ibig mong sabihin?" Hindi napigilan ng isang tao na sabihin, "President, hindi pa ako nakakapunta sa Golden Box, kunin mo na lang ang pagkakataong ito para mag-enjoy." Okay, President. Mainam din na pumasok at kumuha ng ilang larawan, at mag-post sa isang lupon ng kaibigan. Nakita ni Pangulong Tae, na tila gustong pumunta ng lahat sa Golden Box, kaya ngumiti siya at sinabing, "Dahil iniisip ng lahat, hali kayo at tingnan natin ang Golden Box." Okay, alis na tayo. Sumang-ayon ang lahat, tuwang-tuwa si Son Yukay at ngumiti ng may malaking ngiti. Lahat, mangyaring umakyat sa itaas. Si Jacob sa gilid ay nanlungo at nabasag. Ngayon, halatang siya ang nag-imbita sa kanila na mag-dinner, who would know na papatayin siya ng isang Son Yukay sa kalagitnaan. Ang taong ito ay gumawa ng isang gintong kahon, tumakbo at nagsalita ng ilang salita, at pinutol ang pagkain na maingat niyang hinanda. Nagkakahalaga ng 20,000 ang pag-order ng pagkain na ito. Ang susi ay ang pera na ginastos, hindi lamang sa paglalaro ng kahit anong role, kundi, dahil sa itsura ni Son Yukay, minamaliit siya ng lahat. Labis na nainis si Jacob, sa pagkakataong ito, ay nakapulot talaga siya ng bato, at tinamaan ang kanyang sariling paa. Nang lahat ay lilipat na sa itaas, tumingin si Son Yukay kay Jacob nang may pagtataka at sinabing may panunuya. "Jacob, matandang basahan, hindi mo pa siguro nakita kung gaano kaluho ang gintong kahon. Dapat kang pumunta rin dito at mag-enjoy." Nang marinig ito, mas lalo pang napahiya si Jacob. Galit siyang bumulalas at sumagot, "Son Yukay, sino ang sinasabi mong matandang dukha? Sa tingin mo ako ay isang taong hindi pa nakikita ang mundo? Sinasabi ko sa iyo, nakita ko na ang lahat ng 10 palapag ng Brilliant Club, isang gintong kahon sa Classic Mansion. Ayan, paano mo kaya sasabihin ito mula sa iyong basag na bibig? Ito ay parang mas mahusay kaysa sa Jade Emperor's High Heaven na palasyo." Natawa si Son Yukay at sinabing, "Nako, sabi ko sa iyo Jacob, tinatawanan mo talaga ako. Nakapunta ka sa Brilliant Club dahil sa iyong mahinang kabutihan. Nakarating ka na rin sa ika-10 palapag, na pwede lang mag-enjoy ang VIP members. Hindi ba ikaw ang naglilinis ng bahay?" Nang marinig ang pangungutya ni Son Yukay, lahat ay hindi napigil ang tumawa. Ang bawat tao ay may parehong opinyon kay Son Yukay. Ang bronze box ng Classic Mansion ay lata ng mga ordinaryong tao,
ngunit ang Brilliant Club ay para lamang sa mga miyembro. Kung gusto mong maging member, napakataas ng requirements dito. Kung ang iyong mga kwalifikasyon, kakayahan, at mapagkukunang pinansyal ay hindi hanggang sa pamantayan. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na makapasok at gumastos ng pera. Kabanata 674. Sa makatuwid, sa mga taong naroroon ngayon, kahit isa, ay hindi pa nakarating sa ika-5 palapag ng Brilliant Club. Maging si Sun Yukai mismo, ay naging miyembro ng pinakamababang antas ng Brilliant Club. Nang sabihin ni Jacob na siya ay nasa ika-10 palapag, natural na hindi naniniwala ang lahat. Hindi inaasahan ni Jacob na magsasabi ng totoo, ngunit naramdaman ng mga taong ito, na siya ay nagyayabang, kaya sila ay medyo naiinis na nagsabi. Inayos ng aking manugang ang ilang matandang kaklase, para umakyat sa ika-10 palabag ng Brilliant Club. Hindi ka naniniwala sa akin at nahulog ako. Tumawa ng malakas si Sun Yukai. Alam ko na ang iyong manugang, ang nangungunang live-in son-in-law sa Ores Hill. Balita ko isa siyang mabahong silkworm, na kumakain ng malambot na kanin. Hindi siya kasing buti mo, bakit kanya dinala sa Brilliant Club? Malamig na ngumiti si Jacob, maniwala ka man o hindi. Ngumiti si Sun Yukai at nagsabi, kung talagang mayroon kang ganitong kakayahan, bakit hindi mo imbitahan ang president para magsaya sa Brilliant Club? Bakit kailangan mong mag-book ng mababang uri ng bronze box sa Classic Mansion? Pagkatapos magsalita, bigla niyang napagtanto. Nako, naiintindihan ko na, hindi mo inilagay ang president at iba pang executive director sa iyong mga mata. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang kanilang katayuan na nakaupo sa bronze box? Ang mahinang kahon, hindi ka ba karapat-dapat na pumunta sa Brilliant Club? Nang magsalita si Sun Yukai, si Jacob na agad na hinarang, ay hindi makapagsalita. Napakasama at napakatalino nitong si Sun Yukai. Ilang sandali pa ay parang nakahay na sombrero, ngunit saglit, hindi ka makakaalis sa entablado. Sa makatuwid, gaano man kagalit si Jacob sa sandaling ito, wala siyang mahanap na dahilan upang pabulaanan si Sun Yukai. Kaya, galit lang niyang sinabi, hindi ko sinasadya. Nang makitang napakahina ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kabanata 674. Sa makatuwid, sa mga taong naroroon ngayon, kahit isa, ay hindi pa nakarating sa ika-5 palapag ng Brilliant Club. Maging si Sun Yukai mismo, ay naging miyembro ng pinakamababang antas ng Brilliant Club. Nang sabihin ni Jacob na siya ay nasa ika-10 palapag, natural na hindi naniniwala ang lahat. Hindi inaasahan ni Jacob na magsasabi ng totoo, ngunit naramdaman ng mga taong ito, na siya ay nagyayabang, kaya sila ay medyo naiinis na nagsabi. Inayos ng aking manugang ang ilang matandang kaklase, para umakyat sa ika-10 palabag ng Brilliant Club. Hindi ka naniniwala sa akin at nahulog ako. Tumawa ng malakas si Sun Yukai. Alam ko na ang iyong manugang, ang nangungunang live-in son-in-law sa Ores Hill. Balita ko isa siyang mabahong silkworm, na kumakain ng malambot na kanin. Hindi siya kasing buti mo, bakit kanya dinala sa Brilliant Club? Malamig na ngumiti si Jacob, maniwala ka man o hindi. Ngumiti si Sun Yukai at nagsabi, kung talagang mayroon kang ganitong kakayahan, bakit hindi mo imbitahan ang president para magsaya sa Brilliant Club? Bakit kailangan mong mag-book ng mababang uri ng bronze box sa Classic Mansion? Pagkatapos magsalita, bigla niyang napagtanto. Nako, naiintindihan ko na, hindi mo inilagay ang president at iba pang executive director sa iyong mga mata. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang kanilang katayuan na nakaupo sa bronze box? Ang mahinang kahon, hindi ka ba karapat-dapat na pumunta sa Brilliant Club? Nang magsalita si Sun Yukai, si Jacob na agad na hinarang, ay hindi makapagsalita. Napakasama at napakatalino nitong si Sun Yukai. Ilang sandali pa ay parang nakahay na sombrero, ngunit saglit, hindi ka makakaalis sa entablado. Sa makatuwid, gaano man kagalit si Jacob sa sandaling ito, wala siyang mahanap na dahilan upang pabulaanan si Sun Yukai. Kaya, galit lang niyang sinabi, hindi ko sinasadya.
Nang makitang napakahina ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kabanata 675. Si Jacob ay labis na pinagtawanan ni Son Yukay, ang kanyang mukha ay likas na hindi mapigilan. Gayunpaman, iniisip niya ang paalala ni Zuan, na ang pangunahing prioridad, ay ang ipaglaban ang posisyon ng nakatayong direktor, hindi para magalit kay Son Yukay. Kaya, nilabanan niya ang kanyang galit, hindi nagsalita, sumama sa lahat at sumunod kay Son Yukay, papunta sa gintong kahon sa itaas. Pagpasok pa lang nila sa pinto, lahat ay nagulat at humanga na naman, at sa pamamagitan ng marangyang palamuti sa gintong kahon. Isang nakatayong direktor ang nagsalita sa sandaling ito, at bumuntong hininga. Ngayon lahat tayo ay magpapasalamat sa mga talento, para makita natin ang karangyaan ng gintong kahon ng Classic Mansion. May nag-echo. Oo, hindi nagtagal, isang kaibigan ko na nagkakahalaga ng 10-10 milyon, ay gustong ibok ang kahon na ito. Marami siyang ginawang paraan, ngunit hindi siya makapagdesisyon. Siya ay maaari lamang mapanghinayang, pumili ng susunod na pinakamahusay na kaong pilak. Nang marinig ito, ang lahat ay lalo pang nag-usisa, at ang ilang mga tao ay hindi napigil ang tanungin si Son Yukay. Son Yukay, paano mo nabok ang gintong kahon? May tumulong ba sayo? Sinabi ni Son Yukay na may pagmamalaki na mukha. Kung gusto kong magbok ng isang gintong kahon, bakit ko kailangan ng tulong mula sa iba? To put it bluntly, ito ang ginagawa ko. Pagkatapos magsalita, ipinaliwanag niya sa lahat. Para sabihin sa inyo ang totoo, madalas akong bumibisita sa Classic Mansion. Dito ako madalas kumain, at kaibigan ko rin si Mr. Orville, kaya yung box sa diamond level. Kung gusto ko, ang box ay bukas para sa akin anumang oras. Pagkatapos makinig, lahat ng naruroon ay namangha. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Pangulong Tay. Ikaw ay may talento, kaibigan ka ba ng underground emperor na si Mr. Orville? Siyempre, matagumpay na sinabi ni Son Yukay. Kung hindi ko siya lubos na kilala, paano ako magkakaroon ng ganoong kalaking mukha, para madali kong maibok ang golden box? Bagamat sinabi ni Son Yukay, sa katunayan, kilala niya si Orville, ngunit hindi siya kilala ni Orville. Ang dahilan kung bakit niya naibok ang golden box na ito, ay hindi dahil kay Orville, ngunit dahil siya ay gumastos ng isang malaking presyo, na malayo sa orihinal na presyo ng gintong kahon, bago niya ito inilipat sa iba. Sa oras na ito, ang pagkuha kay Orville, upang pag-usapan ang bagay, ay iniisip lamang na gagawin ng Fox para magpanggap na mas prestihiyoso sa harap ng lahat. Gayunpaman, walang sino man ang nagdududa sa katotohanan, o kasinungalingan ng pahayag na ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa gintong kahon at nakaupo, kaya naisip ng lahat na si Son Yukay ay nagsasabi ng katotohanan, at ito ay isang papuri kay Son Yukay ngayon. Sa sandaling ito, si Son Yukay ay pinuri ng lahat, at lalo pang ipinagmamalaki. Siya ay tumingin kay Jacob at sarkastikong nagsabi, Jacob, hindi mo nakita ang chairman at lahat ng nakaupo ay ang mga direktor. Bakit napakababa mo sa presyo ng paningin, bakit hindi ka magdala ng tsaa at magbuhos ng tubig sa kanila? Pangit ang itsura ni Jacob at sumigaw. Son Yukay, ano ang ibig mong sabihin? Mapanghamak na sinabi ni Son Yukay. Ano ang ibig kong sabihin? Hindi mo ito tinitingnan. Sa mga tao ito, aling katayuan ang hindi mas mataas kaysa iyo? Isa kang lumang basahan. Kung hindi mo kami pagsilbihan ng tsaa, gusto mo bang pagsilbihan ka namin? Ang mukha ni Jacob ay lalong pangit, at galit niyang sinabi. Ibig sabihin ang status mo ay kagaya ng sa chairman at iba pang executive director. Inaamin ko ito. Ngunit kung anong uri ang status mo, hindi mo ba alam? Ordinaryo ang lahat sa samahan. Mga miyembro, anong pinagkukunwari mong kasama ka dito? Gusto mong bigyan kita ng tsaa at tubig? Mangarap ka, sinabi rin ni Zuan sa tabi niya na hindi nasisiyahan. Son Yukay, medyo sobra na para sa iyo na magsalita ng ganito. Tumawa si Son Yukay at sinabing, ano ang nangyayari sa akin? Sino rin ang lumang basahan na si Jacob? Kung makapag-book siya ng golden box,
pwede ko rin siyang pagsilbihan ng sunod-sunod. Ang problema ay wala siyang kakayahan. Pagkatapos magsalita, malamig niyang tiningnan si Jacob at sinabing, "Sa tingin mo ba hiniling ko sa'yo, na sumama sa Golden Box, para hayaan kang kumain at uminom? Sabihin ko sa'yo ang totoo, para sa isang tulad mo, hayaan mong maghatid ng tsaa. Ang pagbuhos ng tubig ay nagbibigay na sa'yo ng maraming mukha, huwag mong ikahiya iyon.